Yan, good morning mga kamamaw. Yan, yung kapitbahay natin ay nag-hello sa atin. Yan pala, syempre babalik na tayo mga kamamaw sa sa Center Mall at kukunin na natin yung patter box ng ating cellphone. So magagamit na natin siguro kalahati ng video na to. Yan ang gagamitin ko para maganda yung ating pag-vlog. So far ngayon mga kamamaw, yung panahon natin dito sa Saskatoon ay maaliwalas pa rin. Talagang hindi na siya nag-snow. Malamang ang snow nito mga kamamaw is mga January na siguro. December 28 na. Matapos ang taon, isang panibagong taon na naman ng pasasalamat at blessing na dumarating sa ating mga kamamaw. Malaki man o maliit ang ating blessing, nagpapasalamat pa rin tayo sa taas dahil hindi niya tayo pinapabayaan. Healthy yung pamilya natin, healthy yung mga pulis natin, syempre healthy si baby Jacob natin. Yan ang mahalaga mga kamamaw. Dapat yun sa mga simple o mga maliliit na bagay na appreciate mo yung binibigay sa iyo galing sa taas. Yan. Tatry natin yung alam mo naman tayo mga kamamaw, low-tech tayo. Nakaka-excite gamitin yung pagtawanan nyo na ako. Hindi, ay tawag doon yung directors, ano ba yan? Director's view. Ayun, directors Director's view. Ayun, director's view. Magagamit na natin yung director's view mga kamamaw. So, syempre, pwede na tayo mag-vlog ng nakikita tayo at nakikita yung harapan ng camera ng cellphone. So, pwede siya magamit ng sabay. Napakatalas lang talaga mga kamamaw ng sikat ng araw. Kaya ingat-ingat pa rin sa pagdadrive. Tapos nalagay ko na dito sa setup ko dito. Iniisip ko kung saan ko nalagay yung patungan ng cellphone dito. Kasi yung style ng sasakyan natin mga kamamaw, maliit yung salamin. Meron na tayong backup camera dito. Kakainin na talaga yung space na harapan ng sasakyan. Kaya pag-iisip ako paano ko lalagay yung kaya mas pinili ko rin mga kamamaw yung medyo maliit na cellphone. Yung sa lamin sa yung side mirror mo pala ayos. Hindi nakikita. Tapos parang ating para at least yung space dito sa hindi tayo nakaka-istorbo pa sa pagdadrive. Hindi rin biro mag-drive naman. Nagpa-vlog ka, lagi dapat tayo nakapokus sa kalsada. So ayan mga kamamaw, magdadrive na muna ako at kita tayo sa Center Mall. Yun mga kamamaw, yung dala natin yung cellphone natin. Pasok na tayo sa loob ng Center Mall. Ganda dalos pa siguro sa camera na yun. At itong kasama ko lagi umiiwas sa camera. Si Rabi pa kasama. Wala atang balak mag-artista. Wala kang balak mag-artista. Di ba dati pangarap mo yun? Hindi ko pinangarap mag-artista. Pinangarap ko maging investor. Wow, juicy ka pa. Yan. Sana naman si Jacob. Best buy Ha? Bibili siya ng daddy niya ng gamit. Kaya minsan na yung kasama to. Yung alam mo yung pakaramdam na hindi ka ready. Na hindi ka ready tapos may mga ganong bagay. Pero okay lang yan basta para kay baby Jacob. Saka yung pala mga kamamaw, si Hera nag-hit pala talaga. Kahapon pinakawalan ko. Nako. Naglalandian na naman dun sa may backyard. Kaya ngayon naka-diaper siya ngayon. Sabi ko hindi na muna, wag na. Tsaka last mo ng baby yun, wag ka na magbe-baby. Si mami muna tsaka yung si baby brother Jacob muna, sabi ko gano'n. Kaya ngayon bukas pipick upin na natin yung yung kulungan na in-order natin para doon natin lagay yung puppy dahil isi-set up na kasi natin mga kamamaw sa bahay. Magpapail tayo ng style ng setup ng mga kulungan ng puppy. Dahil isi-set up natin yung mga gamit ni Jacob doon sa pwesto ng kulungan nila. Lilipat natin yung
pwesto ng mga tuta. Ako yung buntis kung saan nakakarating. Dito pupuntahan kami, napupunta sa ibang lugar. Hintayin pa natin pumasok sa ang babaeng mahilig sa window shopping. Sports check. Pan-thumbnail natin yung mga mamaw. Yung tipong kala mo bumili sa Sport Chicks pero hindi naman. Yun, pahinga lang talaga muna sila sila Hera. Kaya mo silang tas yung mga papi nasa bahay pa naman. Yung pala sa mga interested po sa American Bully, meron pa po tayong dalawang American Bully. Bala ko talaga baka i-let ko na rin si Hanabi Makamamo kasi gusto ko talagang mag-focus dun sa kay Jacob paglabas niya kasi marami namang pagkakataong pwede tayo mag-breed in the future. Mas maganda pa rin yung yung ready tsaka naka-prepared, well prepared tayo pag pag nag-breed ulit tayo. Mabilis lang naman yan maganda sa susunod na mga plans natin sa pag-breed. May magandang pwesto na tayo talaga na sarili natin pwesto, tapos yung backyard ma-set up natin na maayos para yung mga aso mabigyan natin ng mga activity pag nilalabas natin sa backyard para at least sila nag-i-enjoy sila araw-araw, nararamdaman nila napapagod sila kasi yun lang naman ang kasabihan nga nila is tired dog is a happy dog. Ayun mga mama. So hintayin ko lang si Mrs. at pakabit na natin yung other box. Yan mga kamamaw, hindi pa pala dumarating daw yung yung other box. Sabi kasi after 2 days sabi ko sa kanila tawagan na lang ako kasi alam mo naman si mama, importante yung oras sa akin. Gusto ko yung pag nagpunta ako dito, nandito talaga kasi ganun ko kasi inaano yung oras ko. Kaya sabi sa kanila tawagan na lang ako pag tsaka balik na lang tayo para hindi sayang ang natin. Dapat natutulog pa ako Gising na lang maaga pero okay lang pumasok na naman to sa itong asawa kong to pag parang mahilig sa window shopping. Napasok na naman sa titingin na naman pabango. Muna tayo. Ang ganda ng mga jacket. Yung malat ko ata forever na ata itong nagbibinata si kamamaw yung ganda. Ba't ganun yung sa mga babae? Mas madali sila makahanap ng mga gamit nila na yung mga ganyan pamorma na jacket. Samantalang yung lalaki katulad ko syempre hindi naman tayo katangkadan. Ang hirap maghanap ng mga design or style na magkakasya sa'yo tsaka yung magugustuhan mo. Hindi katulad ng babae, maraming pagpipilian. Yan, na-share ko lang naman kasi unfair naman sa ating mga lalaki. Yan lang. Madali kasing mamili ng damit pag babae. Even naman sa mga baby, madaling mamili ng mga damit ng pang baby na pang babae kaysa sa pang baby na pang lalaki. Mas maraming design yun sa babae. Noong oras na ba kayo silipin natin 11:20 na ng umaga. So papasok tayo mamaya ng siguro kung magpapa-overtime, pasok tayo ng 3:30 para 2 o'clock makauwi na si mama. Malaking bagay yung 2 hours sa day. Para at least yung day off natin, yung Friday, Saturday, hindi na tayo nag-overtime. Para yung oras na yun is para oras naman sa pamilya, pahinga, tsaka sa mga American Bullies natin. Then bukas kunin natin yung kulungan. Maganda yung kulungan na yun kasi yung kulungan na yun may gulong na siya sa ilalim, naka-elevate siya ng konti, tapos may tray para kung sakaling kukulong natin yung mga alaga natin at kung lalabas tayo, lalo yung mga tuta, magpupuman sila accidentally, di at least mahuhulog lang sa hindi nila matatapakan. In kasi ang ko bakit binili ko rin yung cage na yun, para siguradong hindi nila matatapakan yung pupo nila kung sakaling biglang pumupo sila pag lumabas kami ng misis, para at least madaling linisin. Kasi pag nagkataon kasi nga nagpapati tray naman na sila kaso nga syempre kung nakakulong sila at naglalaro-laro sila pabalik-balik dun sa fence sa cage na nalagay natin, kakalat. Hindi katulad nung sa tray na pag nahulog
kahit maglikot sila dun sa loob, hindi na nila matatapakan basta-basta yung pupo nila. Tsaka matibay yun, hindi basta-basta magagalaw ng mga kamamaw natin. Magandang klase yung nakita kong ano, tapos naka-sale pa siya. Sana nga yun pa rin yung presyo, 200, kasi from ano yun, parang 500 siya, parang naka 50% off, 250 na lang, kaya okay, sulit yung maggamit natin na yun. Ito tayo bukas ng umaga ulit. Ganito lang ang buhay tsaka oras sa Canada, mabilis. Katulad niya, kakagising ko lang, mamaya pag uwi, kakain lang ako, papasok na naman ako. Ganun siya kabilis na hindi mo mamalayan, isang araw na agad nakalipas. Mabilis ang oras dito sa Canada. Di katulad pag sa Pilipinas, pag umuwi ako, yung buong araw ramdam na ramdam mo yung bawat oras dahil maraming nangyayari. Di katulad dito, talagang parang ang utak o focus ng tao is trabaho, bahay. Ganun lang siya, kaya mabilis na hindi mo siya mamamalayan talaga. Sa Pinas talaga ako, pag umuwi ako, talagang sulit talagang ramdam ko talaga. Tapos maalala ko talaga lahat ng ginawa ko na parang, oy, parang tanghali pa lang pala, tapos ang dami mo na palang nagawa kasi umaga pa lang ng maaga, mga bandang 7, 8, gising ka na. Tapos mga bandang 2 o'clock, parang ang dami mo nang ginawa, ay nasa kalahati ka pala ng araw. Dito hindi, pag gumising ka, kalahating araw na agad. Tapos tamang nood, kain ka lang, pag day off mo mamaya, tapos na agad yung day off mo, kinabukasan na ulit. Ganun kabilis ang oras dito sa Canada. Tapos ngayon pala, sabi ko nga sa inyo, low-tech pala ako. Sabi sa inyo, low-tech ako sa mga technology ngayon. Na-realize ko, lahat na daw ng bagong labas na phone ngayon, di ka na pwede mag-insert ng extra memory card sa loob. Wala na, ano na talaga, kung ano yung memory niya, memory nung mismong cellphone, yun na talaga. Ganun na talaga siya. Kumbaga, kung 128 gig siya, 128 na lang talaga. So ngayon nangyari, 128 to, pero pitin pa rin 128, maliit pa rin ng 128 gigabytes para paggamit ng pag-vlog. Kaya mangyayari, maglilipat na lang tayo ng memory ng mga video natin dito sa lumang nating cellphone para ma-maintain natin yung balance ng memory card dito sa bago natin po. Mahalaga naman kasi mga mama, hinahanap ko yung maganda rin talaga yung camera, yung resolution ng camera, para at least kung magbablog tayo, mas maganda pa dito sa vlog na nagagawa natin. Dahil hindi na rin ako bumili ng GoPro dahil masyado naman nating magastos sobra kung bibili tayo ng phone tapos bumili pa tayo ng GoPro. Naka-setup naman na, meron na tayong pang setup sa sasakyan para hindi na rin tayo nahirapang papahawak pa natin kimisis o ipipresto natin kung saan man natin ipipresto yung cellphone natin sa dati natin ginagamit na lagay ng cellphone. Minsan nahuhulog. Mahirap naman din gusto ko yung nagdadrive ako, nakapokus lang ako sa driving ko, hindi ko magalaw yung lagayan ng cellphone. Tagal naman ng window shopping misis. Nahintayin ko lang mga kamano. Yan, nakauwi na tayo sa bahay mga kamamo. Ay, tingnan mo yung may regla. Bigyan natin ng diaper para hindi siya Kasi natin diaper mo. Yan. Para hindi mapatungan ng Daddy Legend. Yung mga kamamo. So, 4 months na si Hanabi, pero hindi na masyado natangkad Sana ngayon na lang siya natangkad. Ano mas maganda. Yan, si Chopper malaki na. Tsaka mabigat si Chopper. Hindi ko alam kung mga timbang nito kasi 2 weeks ago nasa 14 ba sila, siguro mga nasa 18 na to ngayon. Kasi si Diesel daw 20 kilos na. Mas secure kahit na makatulog yung bantay, hindi maaasawa basta-basta si Sarah kasi nagpapaano na siya Babe na, huwag na mag-a-up. No. Stop. Yan mga kamama, at ako'y mag-aayos pa. Baba. No. Ako'y mag-aayos pa at may pasok tayo mga kamama.
So mga mama, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga mamaw.